Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Ito mga kabunyog, ang maganda dito sa talakayan ko, mahaba-haba ito mga kabunyog. Hindi tulad doon sa iba kong social media platforms, maiksi. Dito mahaba, kaya 'pag dun kasi sa iba kong social media platform, attorney, kapapasok ko pa lang patapos ka na kaagad. Dito po hindi, kasi mahaba-haba dito ang talakayan natin. Saka hindi lang isang topic dito ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 topics ang idi-discuss ko, mga kabunyog. Kaya ano ito, lagi niyo ng subaybayan ito. Attorney Enzo Bunyog, YouTube channel, Informador Facebook page. Mga kabunyog, ha? Si Duterte daw, posibleng sa ICC na mamatay. Hmm. Actually hindi naman talaga imposible 'yan. Hindi naman hindi naman tayo sa ano, hindi naman tayo sa naghahangad na mamamatay si Duterte do'n. Hindi naman tayo gano'n, ah. Pero, yung ano, hindi naman talaga imposible 'yun, eh. Posible naman talagang mamatay si do'n na mamamatay si Duterte sa ICC. Unang-una, ilang taon na ba siya, 81 years old na yata o matanda na. Pangalawa, may sakit na 'yan, eh. Oh, eh, ano nga, ah, ano ito, siyempre sa edad niya na 'yan, 81 years old at saka marami na ring sakit, kahit pa sabihin mong, ano siya doon, na ipo-provide yung kanyang mga pangangailangang medikal, pero ano pa rin, ah, ang kamatayan naman sigurado namang darating sa tao, eh, wala namang makakaligtas diyan. Ang tanong lang kailan. So, at hindi mo rin alam kung ano 'yan, puwedeng puwede siyang mamatay sa ICC or hindi. Pero nandiyan lagi ang posibilidad na do'n na siya mamatay. Ngayon, sino ang nagsabi nito? Si Sara Duterte mismo. Sa ngayon kasi 'di ba nasa dahig si Sara ngayon? Nagbiyahe na naman, eh, May 2 to 15. So, nandun siya ngayon sa dahig, may mga vloggers doon ng DDS, in-interview siya. Kumusta daw si Duterte, yung kanyang ama. Sabi ni Sara Duterte, okey naman daw si ano niya, yung tatay niya, Tatay Digong niya. Kaya lang sabi niya hindi niya daw kinikwento kay Duterte ang mga nangyayari sa kanya. Halimbawa, na ngayon may panibago na namang impeachment sa kanya, na maraming mga kongresista ay, ah, tinakwil na siya, iniwan na siya. Kumbaga hindi niya daw 'yun kinikwento, sabi ni Sara, hindi niya daw 'yan kinikwento kay Duterte sa tatay niya kasi nga gusto niya raw ang nakakarating na mga balita sa tatay niya, mga magagandang balita daw kasi malay mo mamatay na siya diyan sa ICC. Kay Sara Duterte 'yan, huwag kayong magagalit sa akin ng mga DDS, yung sinasabing malay mo mamatay na siya sa ICC. Ano 'yun, kay Sara 'yun. Kaya ang sinasabi ni Sara Duterte, hindi niya na pinapaalam ang detalye kay Digong, yung lahat ng detalye, lalo't hindi magaganda. Halimbawa, yang impeachment ngayon na halos sigurado na sa Kamara. Pangalawa, na maraming mga kongresista wala man lang kumakampi sa kanya. Ayaw niya na yang ikuwento. Sabi niya kay Digong kasi gusto niya mga sasaya lang na balita ang makarating kay Digong. Ah, Kaya yung ganyan daw na balita, yung nangyayari sa kanya ngayon na ini-impeach siya at halos sigurado ng makakalusot ang impeachment sa Kamara, hindi niya daw yan kinikwento kasi ang gusto nila ang makarating lang kay Digong na mga balita, yung magaganda, yung masasaya. Oo. Kaya kasi kung may mangyari man daw kay Duterte, kasi posible naman daw talagang mamatay ito sa ICC, posibilidad naman yan, eh. Kung mangyari man yan na mamatay siya sa ICC, at least mamatay siya na ang mga alam niyang balita ay hindi yung mga ano, pangit, 'no. Kaya sabi niya hindi na daw nila binabalita yung mga nangyayari sa kanya tungkol sa impeachment. Ah, pero ano talaga yan, posible naman talagang mamatay si Duterte sa ICC. Hindi naman ano yan, hindi naman imposible yan. Posible rin na hindi. Ang sigurado mamamatay siya. Lahat naman ng tao mamamatay. Kaya lang, ang usapin kasi dito, ah
itong sa ICC na ano ni Digong, siyempre ang sinasabi ni Sara, dapat maganda ang mga balitang nakakarating kay Duterte kasi matanda na daw, baka mamatay pa anumang oras sa ICC. Oo. Anyway, mga kabunyog, galing mismo 'yan kay Sara Duterte. Hmm. At ngayon daw kasi sabi ni Sara, ayaw niya daw ikuwento sa kaniyang tatay na iniwan na siya ng mga pulitiko. Oh, kasi siyempre lalo daw maghihinanakit si Digong, yung mga pulitikong kakampi niya noon wala na, hindi na kakampi nila ngayon, iniwan na sila, baka daw ano, sumama lang ang loob ni Digong, hmm, ay 'pag namatay ito, masama ang loob. Kaya mabuti na daw na 'wag nang ipaalam. Sinisikreto ni Sara kay kay Digong. Oo, 'yan yung kaya yung mga nangyayari sa Pilipinas na talo sila sa mga kaso, ano, na sa impeachment na-expose na yung kanyang mga salin at yung mga sa Anti-Money Laundering Council. Hindi niya yata kinukuwento 'yun kay Duterte, hindi pinapaabot. Para daw magaganda lang ang mga balitang makarating kay Digong. Kung mamatay man daw ito, at least hindi masasamang balita ang ano niya, ang huling mga laman ng alaala, ha. Oo. Anyway, ah, maganda rin sanang makita na ng mga tao ano na kayang ano ni Duterte. Dapat sa magsisimula na yung trial sa ICC, dapat magpakita na rin si Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan, itong si Camille, Villar nag-create ng intriga nung isang araw, nag-create ng intriga. Kasi may meeting yung minorya doon sa opisina ni Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano. May caucus sila, may caucus sila. Kung ngayon sa caucus na 'yon, ah, doon ginanap yung caucus ng minorya sa opisina ni Senate ni Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano, 'no. Ang inaasahan nila doon yung mga members ng minority. Kaya lang hindi dumating ang lahat ang mga members ng minority kaya hindi daw natuloy. Pero nandun si Camille Villar, pumunta dun. Hindi naman nagtagal, pero bakit siya pumunta dun? Alam ng meeting yun, eh. Kaya ngayon, naiintriga ngayon dito kay Camille Villar. Ano bang plano ni Camille Villar? Lilipat na sa minorya? Ah, Lilipat na ba siya? Iiwan niya na yung mayorya? Sa ngayon kasi silang magkapatid nasa mayorya, eh. Oh, ang minorya siyam, ang, ang mayorya, ang minorya 15 o kasama doon sa 15 na 'yon yung magkapatid na si Camille at si Mark Villar. Pero bakit nandun si Camille Villar, kaya pinag-uusapan ngayon nakuna ng camera, eh. Galing siya sa opisina ni Alan Peter Cayetano. May meeting doon sa opisina ni Alan Peter Cayetano, meeting 'yun ng mga minorya. Pag-uusapan nila kung ano ng plano. Bakit pumunta do'n si Camille Villar? Plano niya na rin bang lumipat sa minorya? 'Yun yung mga intriga ngayon na pinag-uusapan, mga kabunyog, mga kababayan. Kung ano ba talaga ang ginawa ni Camille Villar doon? Bakit nandun siya sa opisina ng minorya? Ah, Lilipat na ba sila na magkapatid o siya lang? O ano bang sadya niya do'n? Ayaw niya namang ipaliwanag. Oh, kaya maraming nagtataka ngayon, ano bang ano nila Villar, ano na ba sila? Sasama na sila sa minorya? Kasi kaliwa't kanan ngayon ang mga kaso ng Villar, eh. Yung mga kaso ng manipulation, ng valuation ng lupa, yung, insiders trading, yun mga ano yun, criminal cases yun na naka-file na ngayon sa DOJ, final ng SEC. Naghi-hearing na yun, naghi-hearing na. Kaya maraming kinakaharap na kaso itong mga Villar. Baka naghihinakit ang Villar na parang hindi sila natutulungan ng administrasyon. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung kaso nila dun sa DOJ, eh. Oh, kaya ito, baka nagpapasaring na arigluhin sila.
Oh, anyway 'yan mga kabunyug, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.